Bukas na rin ako magsimula na sa trabaho. Sa awan ng Diyos, bukas na ako magsimula. Hello, Tay. Araw at gabi ako na nagdasal sa Panginoon, Tay, na sana makatrabaho ako ng matiwasay dito sa syudad. Ikumusta naman ako kaya sa ating mga kamag-anak natin dyan, Tay. Yung mga kapitbahay natin, yung mga kamag-anak natin. Kumusta na lang ako sa kanila, Tay. Sige, Tay, ingat din kayo dyan, Tay. Mag-ingat kayo at kumusta na lang ako dyan, Tay, sa mga kababata ko dyan, Tay. Ay, akala ko madali lang yung trabaho ng isang construction worker. Yun pala, hindi madali. Kasi gigising ka ng umaga. Pagkatapos, magbibihis ka pa, maliligo. Tapos, kakain ka pa ng agahan para pagdating doon sa construction site. Malakas ka. Dapat malakas ka kasi hindi biro yung mga gagawin mo doon. Magpasan ka ng hollow block. Magpasan ka ng bakal. Magpasan ka ng semento. Tapos, buhangin pa. Tapos, ihahalo mo pa yung mga yung mga semento para maglagay doon sa gagawin nyo na na building. Hindi talaga madali yung trabaho ng isang construction worker. Hindi talaga madali kasi napakahirap. Buwis buhay yun kasi aakit ka ng building. Hindi mo alam na makabalik ka ba sa iyong pamilya. Kasi sobrang delikado ng trabaho ng isang construction worker. Napakahirap. Akala ko madali lang. Akala ko kagaya dun sa probinsya na
kaya ko lang yung mga trabaho dun. Pero dito, iba pala yung trabaho ng isang construction worker. Kasi, yung pagdating mo sa construction site, yung makikita mo yung, ano, yung gagawin nyo na building. Magbungkal ka ng lupa. Tapos, basta marami pang ibang gagawin mo. Sobrang dami. Plus, yung init pa ng araw. Tapos, yung pawis mo. Tapos, makapil ka pa ng makaramdam ka ng sakit ng katawan. Basta, yung trabaho ng isang construction worker, napakahirap. Akala ko madali lang. Yung pala, sobrang hirap. Ay, sobrang hirap talaga. Akala ko madali lang. Pero, di bale, kakayanin ko to. Para sa pamilya ko. Para kay tatay. Gagawin ko to. Para kay tatay. Para maaiahon ko si tatay sa kahirapan. Pagbalik ko dun, mantayan ko si tatay ng bahay. At nabigyan ko siya ng masaganang buhay. Tapos, mabilhan ko siya ng mga gusto niya na mga gamit. At yung mga gusto niya ay mabigay ko. Para makatulong din ako sa kanya. Sana, pagbalik ko dun sa probinsya, ipagmalaki ako ni tatay. Na itong anak ko, galing ng syudad, nagsikap, at nagdasal, at merong tiwala sa Diyos. Dapat ganun yung masabi ni tatay pag-uwi ko. Sana masaya si tatay sa narating ko.